Dagdag pahirap para sa mga nasunugan kagabi sa Parañaque at Las Piñas ang matinding init ng panahon sa evacuation center. Hiling ng ilan sa kanila, tulong para makapagpatayo ulit ng bahay. Saksi si Ian Cruz. Nagdulot ng zero visibility ang makapal na usok sa highway na ito sa Bula, Camarines Sur. Pahirap pang makadaan ang mga motorista. Sumiklab pala ang sunog sa isang damuhan sa barangay Lanipga. Halos 15 oras ang inabot bago ito maapula. Natupok din ang halos 20% ng tubuhan sa lugar. So nagkaigwapo kita dumanin diit na struggle kasi dahil kita makapenetrate duman sa fire scene mismo. Kasi mayong agihan duman. Inaalam pa ang sanhi ng grass fire. Ganon din ang sunog kagabi sa pagitan ng Barangay Manuyod 2 Las Piñas at San Isidro, Parañaque. Isa ang bahay ni Flora at Dominador sa mga natupok, pero pinili nilang magtiis doon kaysa manatili sa evacuation center ngayong mainit ang panahon. Ang hiling nila, sana po maawa sila, tulungan nila kami. Kahit na materialis lang na pambubong lang po. Saka mga kahoy. Wala na po kami pambili. problema naman ng mga evacuees sa covered court sa Manuyod 2 ang matinding alinsangan. Si Minda na may 11 anak at ang bunsoy 6 na buwang gulang, ipinagpasalamat na may nag-donate ng pambili ng maliit na electric fan. Malaking tulong po. Nakatulong po sa baby ko, sa mga anak kong naiinitan. May tent naman para sa bawat isa sa 44 na pamilyang nanunuluyan doon. At sagot ng barangay ang pagkain at inuming tubig. Meron naman tayong medical staff galing sa city at magdadagdag tayo ng electric fan. Sa barangay San Isidro, Parañaque, tinatayang 189 na pamilya ang apektado. Halos 80 pamilya ang nasa covered court, pero nakatakdang ilipat ang ibang evacuees para hindi siksikan. Inalis po natin yung ibang tent para pumasok din po yung hangin. Tapos mamaya po, pag konti na lang po sila, lalo pong luluwag yun. Isinabay na rin ng barangay ang medical mission para magbigay ng iba't ibang bakuna sa mga batang evacuee. Dahil din sa mainit na panahon, mabilis kumalat ang sunog na ito sa Taal, Batangas kahapon. Magkakatabi rin ang 4 na bahay na nasunog. 3 ang tuluyang natupok. Walang nasaktan pero 4 na pamilya ang apektado. Faulty electrical wiring ang isa sa titing ng mitsa ng apoy. Para maiwasan ang ganitong sunog, payo ng BFP, ugaling ipacheck sa lisensyadong electrician ang mga wiring sa inyong bahay kada taon. Iwasan ng octopus connection. Huwag saksakan ng sobrang daming appliances ang isang circuit o extension cord. I-switch off at tanggalin sa saksakan ang mga appliance na hindi ginagamit. At tandaan na ang biglaang pagbalik ng kuryente pagkatapos ng mahabang brownout ay maaaring magdulot ng overvoltage, lalo na kung naiwang naka-on ang inyong appliances. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.